And how to measure pH naman, paano natin susukatin ng pH? Pwede tayong gumamit ng digital na pH meter, itong yellow. Although meron pang mga high-tech ito, yung mas mahal, mas accurate, pero yun, mas mahal nga siya. Pwede tayong gumamit din ng litmus paper. Litmus paper, itong universal testing paper. Pagka binasa niyo po yan ng tubig na may nutrients, magbabago po ang kulay niyan based doon sa pH level ng inyong tubig. Sa EC naman, or yung TDS, or yung ppm, sa EC or total dissolved solids, paano natin malalaman yung level? Pwede tayong gumamit ng digital na mga EC or TDS meters. So ito po siya. Meron lang po ito mga 200 pesos sa online, or may mga 300 pesos na dalawa na, EC and pH pen na. So may mga low cost po or mga affordable na mga materials dito. And meron din naman pong 5-in-1 ito. Ito mga ganda, may mga 5-in-1. So pwede na siyang EC, pwede din siyang pH, temperature, so yun. May mga isang device lang pero pwede na sa lahat. Ito po yung sinasabi ko. So itong pares na to, makikita niyo to sa Shopee or Lazada sa around 200 pesos mahigit or 300. And ito naman is 5-in-1, nasa around 600 to 900 or 1,000. Meron din mga 1,500, medyo mamahalin na yan. And for commercial naman, kung talagang gusto mo ng accurate, Dulab. So umabot po yan ng mga around siguro mga 8,000 to 12,000 yung pH pen tsaka easy pen or yung TDS meter. No? Ito is medyo mamahalin na talaga to. So yun po ang pwede natin gamitin para ma-measure yung EC at saka pH. Again po, lilinawin ko, ang pH is important na sakto yung optimum yung level niya para available yung nutrients sa halaman. Kasi kahit meron kang nutrients na kompleto, pag hindi sakto yung pH, hindi siya kayang i-consume or kunin ng halaman. And si EC and TDS naman is a measure of nutrient level doon sa tubig o yung mga dissolved na mga solids doon sa tubig. So yun po ang EC and TDS.